So magandang hapon, ako po si Rochelle Quiamco at ngayon ay gagawa po ako ng isang interview patungkol sa naranasang Bagyong Tino. Narito po ako kasama siya upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa kanilang karanasan. So una po sa lahat, ano po ang inyong pangalan, ilang taon na po kayo at saan po kayo nakatira? Ako po ay si Sarah May Sabas. I'm 18 years old and nakatira po ako sa Ginakot, Langub, Danao City. Ano po ang mga paghahanda na ginawa ninyo nang nalaman ninyo na may paparating na bagyo? Ano po, naghahanda po kami ng mga tubig at mga bigas at mga medisina at mga pampailaw po para may magamit kami pag walang kuryente. So, noong naranasan ang Bagyong Tino, ano ang mga pangyayari na inyong naranasan? Ano po, sobrang hirap po kasi isa doon nawalan kami ng kuryente at saka tubig at saka po wifi po or signal dito kasi pag kumustahin naman yung taga-ibang bansa ng mga parente namin, wala kaming magagawa po. Sobrang hirap talaga. So pagkatapos ng bagyo, ano po ang inyong ginawa upang makabangon mula sa trahedya? Ano po, naglilinis kami at saka at saka we helping each other na palaguin na naman yung mga business or ng mga tao. So mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Opo, bigas at saka tubig po. Relief goods. Yeah. So, ano po ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay o nawalan ng tahanan dahil sa bagyo? Kahit po nawalan kayo ito lang po yung masasabi ko. Kahit po nawalan kayo ng mga mahal nyo, wag po kayong mawalan ng pag-asa po. Kasi yan lang po yung kailangan natin gagawin ngayon kasi hindi lahat naman tayo nasasaktan pag mawala ng mahal sa buhay, pero kayod lang po kasi you will tawag nun, like successful po. So ano ang aral na inyong natutunan pagkatapos ng bagyo? Malaking aral po dahil doon ko po nalaman na tawag nun na sayang Okay. Like sobrang hirap at saka doon ko po nalaman na kung ano yung gagawin natin para nababalik sa dati po, ganun. So maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi.